Mahigit 200 ang patay at matinding pinsala sa ari-arian ng iniwan ng bakbakan ng militar at Moro National Liberation Front Faction o MNLF noong nakaraang taon. Kamustahin natin ang sitwasyon doon ngayon na isang taong matapos ang bakbakan. May news to go si Rafi Tima live. Rafi. Howie, Kara, patuloy itong isinasagawa ang pag-aalala ng mga tiga Zamboanga sa malagim na Zamboanga Siege na naganap eksakto isang taon na ang nakararaan ngayong araw. Nagsimula ito sa isang misa alas 7 kaninang umaga na dinaluhan ng ilan sa mga naapektuhan sa nangyaring bakbakan. Mensahe ng kapayapaan ang ipinarating ng pari sa mga dumalo lalo pat hanggang ngayon. Tulad ng sinabi kahapon ng alkalde ng lungsod, sariwa at hindi pa naghihilom ang sugat na idinulot ng insidente. Pero ang highlight ng araw na ito ay pagbangon lalo na para sa libo-libong nawalan ng tirahan at kinailangang lumikas o ito mga tinatawag nating internally displaced persons o IDPs. Kani-kanina lang ay pinasinayaan ng mahigit 4 na po sa mga housing units sa Martha Drive. Ito yung isa sa mga naging sentro ng bakbakan at isa sa mga unang nasunog na komunidad at itinurnover na sa mga pamilyang dating nakatira dito. May 2 units pa na kinukumpleto ngayon sa naturang lugar. Magkakaroon din ng turnover ng housing units doon naman sa Pamiran sa barangay Santa Catalina na matindiring napinsala dahil sa halos 3 linggong bakbakan. Sunod-sunod na misa rin ang magaganap mamayang hapon at magtatapos sa isang candlelighting ceremony na gaganapin sa buong syudad para daw sa kapayapaan at pagkakaisa ng lahat. Isang taon nga matapos i-paralyze ng madugong pagsalakay ng MNLF Miswari Faction ang syudad na ito. Sa likod ng mga pag-alalang ito ay nariyan pa rin yung mahigit 22,000 evacuees na nakatira sa 3 evacuation centers at 8 tinatawag na transitory sites o pansamantalang tirahan habang hinihintay yung permanenteng housing units ng mga naapektuhan. Bagamat malayo na ito sa mahigit 122,000 evacuees sa kasagsagan ng mga bakbakan, lubha pa rin kaawa-awa ang kalagayan ng mga evacuees lalo na ng mga nakatira sa malaking stadium dito sa lungsod. Ipinasok na yung mga dati nakatira sa Governor Lim Avenue o yung seaside na boulevard ng lungsod kaya umaabot na sa mahigit 11,000 ang nagsisiksikan dito. Ayon naman sa International Committee of the Red Cross, isa sa ilang international aid agencies na patuloy pa rin nakatutok sa mga evacuees na katuwang ng lokal na pamahalaan bagamat mataas yung bilang na 168 o 168 na namatay na evacuees, karamihan dahil sa sakit, napigilan nilang maging epidemic yung mga sakit sa mga siksikang evacuation centers. Isang bagay na kanilang ipinagpapasalamat dahil kung hindi, ay mas marami pa ang namatay. Howie, Kara? Yeah, Rafi, meron bang update dun sa status ng mga rebeldeng nag-surrender o naaresto sa Zamboanga? Well, sa ngayon, Howie, ay tuloy-tuloy naman yung pag-usad ng kaso dyan sa Maynila kung saan inilipat yung mga sangkot. At dyan na rin isinasagawa yung hearing habang tuloy pa rin naman daw yung paghahanap sa mga nakatakas kabilang dito si Ustad Xavier Malik at Chairman Nur Miswari na sinasabing naroon lang sa hulo. Bagamat wala makapagkumpirma. Ang tinitiyak daw ng militar sa mga opisyal dito ay degraded na ang pwersang ito. Hindi na nila mauulit yung mapangahas na pagsalakay nga dito sa Zamboanga. Pero Howie, alam mo naman na sa kasaysayan hindi naman sa pananakot pero walang nag-aakalang mangyayari yung mga pag-atake sa Abu Sayyaf sa Ipil at yung pagdukot ng mga turista sa Sipanan at Dos Palmas maging yung Lamitan Siege pero lahat nangyari. At sabi nga, history has a habit of repeating itself. Kaya naman ayon kay Mayor Climaco kahapon ay mga kababayan na nila yung kanyang pinakikiusapan na kung may impormasyon, kung may alam sila na plano ang masasamang loob, agad ipagbigay alam sa mga otoridad para maiwasan na yung mga ganitong mga insidente na sa huli ay apektado ang lahat at marami ang naghihirap. Howie? Yeah, Rafi, may estimate ba kung ilan yung nakatakas o sa kasalukuyang at large pa? At bakit sinasabi lang hindi na sila parang banta dito dyan sa Zamboanga City? Walang eksaktong bilang na ibinibigay ang mga otoridad, Howie, pero at least sa mga leaders, ito nga si Ustad Xavier Malik at siguro mga 10 hanggang 20 sa kanyang mga malalapit na mga kasamahan. Ito yung bilang na kanilang ibinibigay. Pero syempre hindi natin alam kung ito ay may sinasagawa ng recruitment process. Pero ang sinasabi ng militar sa mga opisyal daw dito ay degraded na dahil sa ngayon ay wala man naman silang nakukuhang intelligence information na nakapag-regroup ang grupong ito para muling makapagsalakay. Pero ang kanilang kinukumpirma ngayon ay kung itong si Chairman Miswari ay nasa hulo at kung naroon lang siya ay pwede nga magkaroon ulit siya ng pagre-regroup pero hanggang sa ngayon nga ay wala pang kumpirmasyon ito, Howie. Maraming salamat, Rafi Tima.